inyong lahat. Ako po si Karen Davila at nanonood po kayo ng isang espesyal na pagtatanghal ng The Correspondents. Alam naman natin sa darating na May 10, makasaysayan po ang ating halalan. Dahil makakaranas po tayo ng kakaiba at bagong proseso ng ating halalan. Ito ang first ever automated elections natin. Kaya naman po, ngayong gabi, kami ay nag-ikot sa mga barangay at ang pinuntahan namin ay ang Barangay Pansol sa Quezon City. At dito, aalamin natin, sino ba yung handa ng bumoto? Sino ba yung hindi nakakaintindi at nakakaintindi? Para naman pagdating ng araw ng eleksyon, wala kayong pagkakamali. O, di ba? Okay, simulan na natin ang Huntahan 2010 ng The Correspondents. Alam nyo, merong mga taga-barangay Pansol na magtatagisa ng galing ngayong gabi. Unang-una, first-time voter, 18 years old James Oliver Mora. Ang susunod naman nating contestant ngayong gabi, isang may bahay dito sa Pansol, Ginang Narcisa Escasinas. Eto naman, alam niyo, hirap siyang magbasa at magsulat. Si Mang Boyet o Mang Antonio Ramiscal. At eto, last but not the least, walang iba kundi si Lola Jonicia Arionday. Gabayan tayo sa mga katanungan na magaganap. Siyempre, sasabihin nila kung tama o mali. At kung may katanungan kayo ngayon, bibigyan nilang linaw ang mga katanungan ninyo tungkol sa automated election. Kasama natin ang kinatawan ng COMELEC na si Director Sonia Tiongson. Mula naman sa Smartmatic, si Ginoong Jean Gregorio. At mula naman sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, ang Communications and Media Director na si Binibining Ana de Villa Singson. Ngayon, masusukat po natin ang kaalaman, hindi lang ng ating contestants, kundi maging kayo na rin ang ating mga viewer. Simulan na natin! Bago bumoto, paano malalaman kung saang presinto nakatala ang isang botante? Okay. Kailangan po pumunta sa nakatokang presinto ninyo at doon hanapin nakapaskel sa dingding ng school na yon, ng room, ang iyong pangalan. O, tama ba? Tama? Tama? Tama naman, pero sa polling center mahahanap yung nakapaskel, hindi yun sa presinto, sa polling center. Anong oras ang simula at anong oras naman ang pagtatapos ng botohan sa May 10? Oliver? 7 a.m. to 6 p.m. Pero kung 6 o'clock, hindi pa kayo tapos, ang rule ng COMELEC is anyone na nasa within 30 meters of the polling center, kukunin ang pangalan ninyo at 6 p.m. at papayagan pa kayong magboto hanggang matapos kayo. Ano ang tawag sa makinang magbibilang ng mga boto sa darating na halalan? Automated machine. Mali. Pecos machine po. Pecos? Machine. Picos? Ano Picos ibig sabihin ng Picos? Precision Count Optical Scanner. Dahil automated na ang eleksyon, makakaboto ka ba kung hindi ka marunong mag-computer? Yes po. Oo. Very good. Ang dapat maintindihan natin, ito, ang na-automate
lang sa halalang ito ay ang pagbibilang ng boto. Ang pagboto mismo ay mano-mano pa rin. Nakuha nyo? Tao pa rin ang bumoboto, hindi yung makina. So, ang ibig sabihin, ang nagbago lang sa sistema, ibis na isinusulat ang pangalan, sinishadan nyo na lang yung bilog katapat nung pangalan. Okay? Ilang porsyento ng bilog ang dapat shadan? Oliver? Buong itlog. Correct! Pero kung hindi kumpleto yung bilog, ibabalik yung balota, pwede mo naman buuin. Meron ho silang pagkakataon na ipuno ulit yung bilog pag hindi nabasa yung kanilang mga napiling kandidato. Ano ang gagamitin na pang-shade o pang-marka sa balota? Maboy! Ballpen. Bitin, kaninong ballpen? Sa Comelec po. Galing! Oo. Actually, hindi po siya ballpen, marking pen. Hindi kayo magdadala ng ballpen kapag kayo ay boboto. Kasi meron ng marking pen na nakahanda doon para sa bawat botante. Pwede ba uwi to? Hindi ho. Kapag tapos yung bumoto, pakibalik lang ho sa BI yung ating marking pens. Ano ang tawag sa pagtakip ng balota kapag bumoboto? Ay, Ballot secrecy folder. panalo! Ipaliwanag niyo po, ba't kailangan bang tinatakpan ang boto natin? Sa ibang bansa, hindi naman tinatakpan. Bakit kailangan may folder? Karapatan ho ng bawat mamayan at ng bawat botante na ang kanyang boto ay lihim at sikreto sa kanya lamang. Hindi kailangan itong ipagsabi kahit kanino man. Hanggang ilang senador ang maaring iboto sa darating na halalan? 12. 12. Halimbawa, imbis na 12 ang masyadan at ang nasyadan yung senador ay 13 o 14, bibilangin pa ba yan ng makina? Pag ganun ang mangyari na nag-overvote ka, instead na 12 ang binoto mo, 14, maimbalida ang boto mo sa position lang na yon. Hindi sa buong balota, kundi dun sa position lang na yon. Ang Picoso, hindi tao yon. Wala naman siyang intelihensya. Kung 13 ang naboto ninyo, paano niya malalaman kung sino ang 12 na talaga bang gusto ninyong iboto? Kaya be very careful, wag ho kayo mag-overvote. Ang tanong ito, halimbawa, ayaw mo ng 12 senador. Gusto mo lang 6 o 8. O, Jean, bibilangin ba yun kung nag-undervote ka? Ang undervote ho ay binibilang. Kaya huwag kayong mag-alala. Pati na rin ho ang blank vote, binibilang ho ng makina yan. Dahil karapatan nyo yan. Next, paano nakalista o ano ang pagkakasunod-sunod ng pangalan ng mga kandidato sa balota? Oliver. Alphabetical order. Very good! Alright. Sa unang bahagi ng huntahan, nanguna sa pagsagot ng tama si Oliver. Tila isang kumpirmasyon na ang mga kabataang mulat sa mga bagong kaalaman ang pinakahanda para sa automated elections. Habang ang ibang mga kabarangay naman ay unti-unti na ring naliliwanagan tungkol sa prosesong kanilang haharapin. Oras na sila'y pumasok sa mga presinto para bumoto. Paano ipapadala ang resulta ng bilangan na nakarecord sa PICOS machine papunta sa mga municipal o city canvassing station hanggang umabot ito sa national canvassing station? Mang Boyet,
Nasakay po sa sasakyan po. Para nga padala po doon.